Yan. Magandang hapon sa inyo mga ka-MUG. At at welcome sa panibago nating video reaction and Happy New Year sa inyong lahat. Sana naging happy talaga yung New Year ng lahat. Ako lang mag-isa eh. Solo pa din. Pero okay lang, masaya naman, masaya naman. And ayun, kumusta naman kayo? So ito yung first video ko this year, no? And ayun, magandang topic kasi ito kasi mag-election, no? Maganda na mai-disseminate natin itong ganitong klase ng content, no? Kagaya nitong kay Erwin Tulfo aka Erich Silvestre Tulfo, 'di ba? Imagine, para sa pamilya gagawa ka ng illegal. Tama. Well, may point ba? 'Di ba marami kasing Pilipino na ganyan eh, kapit sa patalim ang tawag, 'di ba? Pero ang tanong, kapit ba talaga sila sa patalim? Talaga bang mahirap ba talaga sila? 'Di ba? So mamaya yan sasagutin yan ni Attorney Libayan. Kaya ito, yung kanyang pagda-damage control sa lumabas na issue sa kanya na totoo naman, binasag ni Attorney Claire at Attorney Libayan. At ito ngayon ang re-reactionan natin. Okay? At ayun, eh, panoorin natin si Attorney Claire muna. Yes, hello everyone. Welcome back to my YouTube channel, Batas with Tony Claire Castro. Today is January 6, 2025. At na-take up natin kanina kung paano niyang kinuwento itong si Congressman Erwin Tulfo, di ba? Ang kanyang mga naging karanasan sa US. Okay bang aking audio mga ka-clear? At aking mga MIBs? Okay yung kanina natin, marami pa pala siyang sinabi na gina-justify niya yung naging buhay niya. Okay? Gina-justify niya yung naging buhay niya sa US na para bang ang may kasalanan ngayon mga ka-clear, yung mga vlogger at yung mga di umanong basher na sinisiraan lang siya sa issue na ito dahil nagna-number one siya sa Papaanong sinisiraan? Umamin na nga siya eh. 'Di ba? Umamin na siya dun sa kanyang damage control. So paanong sinisiraan? Grabe talaga. survey sa pagka-senador. Okay, so una-una, para isipin mo na siraan ka lang, na nagna-number one ka, hindi yun paninira. Diba hindi yun paninira. Talagang inaaral namin. Di ba pagka kami iboboto ng isang kandidato, dapat aralin namin ang pagkatao niya. Yes. Di ba? Katulad niya, di ba naiboto si Alice Goo? Kailangan nating magsuri kung tama ba na iboto natin ang isang kandidato. 'Di ba? Kailangan, gano'n naman talaga dapat eh. 'Di ba dapat sinisino natin kung sino yung mga taong dapat nating iupo sa ating gobyerno, 'di ba? Unang-una dapat Pilipino ka, 'di ba? Pangalawa, dapat hindi ka gumagawa ng illegal, 'di ba? Tapos yung mga nagbo-vote buying, yan, dapat hindi binoboto yung mga yan. Chinese pala? Oo. Tama bang hindi mo sisiin yun? Kasi at the time, nag-number one siya sa Banban Tarlac. So ibig sabihin, kahit Chinese, dahil nagna-number one sa survey, dapat wag questionin ang kanyang citizenship. Diba? Hindi ko alam kung sino ang gumawa ng script na ito ni Representative Erwin Tulfo, pero para siyang blunder. Gusto niyang mag-expose ang sarili niya. Talaga na-expose siya. Diba? Na-expose siya kasi mas lalong lumala yung lumalabas na kwento. So, ang gusto niya gawin dito sa kanyang admissions kanina, gawin tayong GAGO. Yun. Diba? Yun. Yung mga nakikinig sa kanya, dapat maantigan damdamin, diba? Dahil pinaglalaban niya ang concerns ng mga nag-TNT. Paawa. Papaawa ka para yung ginawa mong mali matakpan. Kasi alam niya maraming pa ring tangang Pilipino eh. 'Di ba? Alam kasi nila eh. Alam nila yung kayang-kaya nilang kuwang-kuha kasi nila ang kiliti ng mga Pilipino na tatanga-tanga pa rin hanggang ngayon.
'Di ba, na hindi na kailangan magsuri, hindi na kailangang mag-isip kung sino iboboto, kailangan sikat. Kailangan yung tumutulong, kailangan yung mahilig sa ano, sa ayuda. 'Yan, yung mahilig magbigay ng ayuda. yan, Oh. wala nakalagay reporter. Oh, so ano nga mo? Wala. Wala. Eh, Okay. wala kang skill eh. Okay. Eh, yung skill ko lang magsulat eh. Oh. So sabi ko walang mangyayari, problema. Oh. Tapos yung binubungangaan ka ng kapitbahay mo dahil yung utang. utang. Haba na. Oy, 3 mil na ito Oh. Hindi naman may puhunan ako rito, Erwin. Mm. Sabi, wala kang magagawa. Mm. So ang ginawa ko, kinausap ko Proof, nasaan? Sana meron ka man lang isang testigo diyan na totoo yung pinagsasabi mo diyan. yung tsuhin-tsahin ko sa Amerika. Sabi ko, okay. kapatid ng tatay ko. Mm-hmm. Sabi ko, auntie, baka pwedeng makapunta ako sa Amerika. O sige, punta ka rito. Sabi nga nun, basta hindi ka mamili. Sabi ko, auntie, pwede mo ba ako may-petition? Ay, sabi niya, iho, matagal yan. Matagal, oo, pagpamangkin. Oo. Pamangkin. Mm. Ay, nandun na rin isang kuya ko, si Okay. Joseph. Oo. Eh, nakapangasawa ng Kapatid, matagal Amerikano. din. Oo. Matagal din. Oo, 10 taon niya, may ito. Eh, kung inantay ko yun, baka ngayon pala ako paalis. Oh, yun na nga. So, umamin. Umamin siya rito. So, paano paninira? Eh, pinapatunayan lang naman ng mga vloggers na ikaw ay hindi Pilipino. Na ikaw ay American citizen. Kung inantay ko yung petition ng tsahin ko, noong 1985, baka ngayon pala ako paalis. Ngayon pala ako Totoo yan, mag-abroad. bro. Kasi may mga kaibigan ako 25 years Oh, bago na diba? petisyonan. Oh. Kapatid, ha? Oh. Amerika, okay. Kaya nga, okay, pagpatuloy ko yung story. Di ganito nga No, nangyari. no, no, marami rin naman ako kaibigan na nasa Amerika, na TNT dati. No? Yun ang way nila. Yun yung mga kaibigan ko, alam ko, kasi talagang mahirap ang buhay nila rito. Pinitisyon sila ng ate nila. Yung iba, ang ginagawa, parang business. Nagpapakasal doon, tapos maghiwalay na lang. Parang gano'n, magdi-divorce na lang. Para makakuha ng green card. Gano'n ang ginagawa. Pero mali yun eh. Di ba? Instead na i-discourage niya itong mga Pilipino na gumawa ng mali sa ibang bansa, eh parang ini-encourage niya pa. nangyari. Oh. So, pumunta ako sa embassy. Okay. Nag-apply ako as turista. Okay. Tourist visa. Aha. Ito na po yung kwento. Makinig ko kayo ha, yung mga vlogger, Oh. yung mga kung ano-ano mga basher at nagtutroll. Mm. Umalis po ako ng Hoy, hindi nagtotroll mga ba? Hindi nagtotroll yung mga vlogger. Pilipinas para mag-TNT po ako sa Amerika. Oo. Tago ng tago. Oo. Ibig sabihin, undocumented. Total, magaling magburato ng mga ng mga tinitira niya sa programa niya eh. Di ba? Oh. Paano kayo murahin kaya rin natin to? po ako, Mhm. undocumented alien, undocumented OCW. Kaya nga minsan yung mga OFW na nahuhuli dyan sa immigration, hindi pinapayagan ng immigration lumabas dahil alam na magti-TNT sila. Naawa ako doon, Bayo. I mean, naramdaman Si ko Aljo naman una ng oo. rin kasi yun. Mm. Napupunta lang sila sa abroad. Siyempre, ayaw ng gobyerno natin Aljo. sila mapahamak. Pero sila, gusto nila mag-abroad para makapagtrabaho. Yung mga yan, ang mga pinapauwi, hinaharang sa immigration. Ang plano lang ho niyan ay makatulong sa pamilya. Oo. Hindi naman magwawalang hiyayan dyan Mm. sa ibang bansa. Pupunta ho sila doon para kumita, may padala sa kanilang pamilya. Tama. Ganon din po yung thinking ko nung ako ho umalis noong 1986 dito sa Pilipinas, nag-TNT po ako roon. Okay. Yun ho, Oh, aminado. So, dahil nahihirapan yung mga Pilipino na makapasok doon, so kailangan talaga gumawa ng illegal sa ibang bansa. Para lang makapaghanap buhay. Sasabihin mo, hindi gagawa ng kataranta doon, hindi gagawa ng kawalangian. Eh, yung pagpasok nyo pa lang, illegal na eh. O di ba isang katarantaduhan din yon? Ini-encourage mo pa talaga? yung umpisa ng kwento na yan. At yun daw ay para sa pamilya. Hmm. Pero naman daw balak gumawa ng mali. The mere fact na pagtuntong mo lang dyan bilang turista at ikaw ay nagpanggap, no? Na Amerikano para makapagtrabaho at naging nag-TNT ka na nga. Dun pa lang, maling-mali na. Yun. Hindi mo pwedeng i-justify yan dahil sa pamilya mo. You can do it legally. So, di ba mga kaklir, ibig sabihin nito, lahat ng mali, basta struggling ka, you wanted to survive, whatever it takes, kahit anong gawin mo para sa pamilya, approve na, Senator Representative Erwin Tulfo. Tandaan natin, Pero mga kung hindi man natin masisisiba natin mga kababayan na gumagawa nga ng ganyan sa ibang bansa, no, nag-TNT. Kasi nga, marami naman talagang totoong mahirap. Totoong mahirap. Ha? Hindi natin masisisi. Diba? Pero, mali pa rin eh. May mali pa din. Tama naman yung point ni Atty. rito. Dapat hindi ini-encourage ng isang mambabatas ng Pilipinas, ha? Mambabatas yan, ha? Mambabatas na gumagawa ng batas sa Pilipinas na lumalabag sa batas ng ibang bansa. kaklir, umamin siyang TNT siya.
Hindi lang siya ang umamin na TNT, pati si Senator Raffy Tulfo sa isang interview niya kay Miss Karen Davila, nag-TNT rin siya. Oh. Oh. Sabay ba kayong nag-TNT? Diba? Kasi parang nauna na, 1986 ka dumating sa US eh. Si Senator Raffy Tulfo parang 1984. Parang ganon. So nagpang-abot ba kayo? 10 years ka. Diba? So 1986 ka, okay. Nagpang-abot ba kayo sa Pilipinas, sa US? At ano ang alam niya sa mga ginawa mo sa US? Okay? Maliwanag, mga kaklir, maliwanag pa sa sikat ng araw, inamin niya na diyan sa kanyang salita, nag-TNT siya. For 10 years. Okay for 10 years Tagal Wala siyang binanggit na anumang pag-apply for dual citizenship. Kasi maraming nagtatanong mga kaklir eh. Pag makikita mo sa message, yung mga team replay, attorney baka nag-fan ng dual citizenship. Very clear, mga doon sa magti-team replay. Never niyang binanggit na nag-apply siya for dual citizenship. Ang inamin niya lang dito, sa kanyang programang Punto Asintado, nag-TNT siya. And that's for 10 years. Pero, bakit ba natin sinasabing para tayong gini-GAGO nito? Kasi sali-saliwa na ang kwento ni Representative, ang kapita-pitaga ng the Honorable Representative Erwin Tulfo. Gigil na gigil si attorney. Kapita-pitagang the Honorable Erwin Tulfo at kapita-pitagang the Honorable Raffy Tulfo. Kasi magkasaliwa yung kwento niya at saka yung kwento ni Erwin Tulfo magkasaliwa. Mamaya, papanoorin natin yung content naman ni Attorney Libayan. Di ba? Mamaya, papanoorin. Tapusin lang natin ito kay Attorney. Okay? Sa isang news, mga kakrip, pinakita ko na to sa inyo kanina. Right now, sir, what is your citizenship, sir, right now? Filipino. Filipino. Sir, kailan kayo naging American citizen, sir? Back in 86 or 88, I'm not sure. Until when, sir? Until I renounce it, I think. Etong 2020. Baka nga dual citizen. Pero, hindi ba bawal maupo sa gobyerno na, di ba may batas tayo, Attorney Claire, na ang dual citizen hindi pwedeng tumakbo bilang politiko dito sa ating bansa? Bakit itong COMELEC pumapayag? 22 lang, sir. Sir, pero somehow, Okay. Na 1986, di ba? 1986 siya dumating sa Pinas, sa US. 1986 siya dumating sa US. Sa isang interview din, 1988 siya nagkaroon ng US citizenship. Oh. Paano mo munang nagawa na maging US citizen ka noong At sabi niya, till now, American citizen siya. 1988? COMELEC. Hindi niya yun sinagot, mga kaklir. Hindi niya yun sinagot. Ang pinuntahan niyang issue, yung makakaawa, pangmasa, Yeah. makamahirap. Yes. Di ba? Tapos yung ibang tao na hindi alam paano bubusisiin yung mga sinabi ni Representative Erwin Tulfo. Oo, yan. Maaawa. Kasi nag-TNT siya for the family. Di ba? For the family. Okay, pakinggan natin yung karuktong na interview na to. Share lang natin. Meron na po marami ng bansa na pagpipilian, hindi lang Amerika. Meron pupunta ng Dubai, pupunta ng Thailand, ng Singapore, ng Hong Kong, tapos hinaharang dyan sa immigration. Pag tingin ng immigration officer, dududa sila na magta-TNT lang. O bakit nga ba dapat harangin? Kung magti-TNT lang. Ang tanong, mali ba yun? Mali ba yung ginagawa ng immigration? Or magiging biktima ng human trafficking? Diba? May reason for that. May reason para sa batas. Pero syempre ayaw natin mga kakli ng abuso May basehan. May basehan yung immigration. sa mga immigration officers. Okay? Na hindi nakakasakay ang ibang mga kababayan natin. Because ang tingin nila, mag-TNT lang. When in fact, wala namang basis. Diba? Parang tingin lang, sa itsura lang. Huwag naman ganun. Tama. Pero there's a reason for that. Diba? At ikaw mambabatas ka na nga eh.
Na aksidenteng naging mambabatas ka eh. Di ba? You should know the reasons for the implementation of the laws. Yeah. Na yun ang wala sa'yo dahil hindi mo rin naman inintindi yung batas sa US. Ang babatas ka eh. Pero ikaw mismo, hindi ka susunod sa batas. Tama si Atty. Claire. Wa ka pa ke. So bakit? Dahil ginagawa mo ito para ibuhay sa pamilya mo. So you didn't care if you violated any law in the US. Diba? Yun yung katwiran niya eh. Hindi ko nasisisi yun, Bayaljo. Mhm. Pumupunta lang yung mga yon para kumita, maghanap buhay, hindi yung magwawalang sa bansa. Kahit na ba eh. Mga ka-clear, the mere fact na gumawa ka na ng mali nang hindi ayon sa batas ng isang bansa, pagwawalang H na yon. Tama. Diba? Anong mindset meron si Representative Erwin Tulfo para i-justify niya ang mga maling Gawain. aksyon? Diba? Kasi kung lahat ng katwiran natin is para may mapakain sa pamilya, so i-justify mo na lahat yung nagnanakaw. Yeah. Igutom yung pamilya, Oh, kaya yan, mga Pilipino, yung mga mahihirap. Wala kayong makain. Gawa kayo ng bawal. Gawa kayo ng illegal. Fit. Erich. Hindi. Gonzales. Erich Silvestre. nakakuha ng ganyan eh. So, yun yung mindset niya. Pangit, di ba? Kahit anong gawin, para sa ikakasupport, pagbibigay suporta sa pamilya, kahit na ito ay labag sa batas, ayos lang sa'yo. Kaya pala. Tama. Kaya Sanay na sanay, attorney. Di ba? Sanay na sanay sila. Ito naman kasing Comelec, nakakabuisit din eh. Punta naman natin si Attorney Libayan. Tingnan nyo yung statement niya rito. Iko-compare ni Attorney Libayan yung statement ni Rapi Tulfo, no? Na paawa din. Napaawa din. Pakinggan natin naman yung yung kay Attorney Libayan. Ang title dito ni Attorney Libayan, Erich Silvestre pala, hindi pala Silvestre. Okay na yun. The biggest proud sinungaling, Fit Erwin Tulfo. ito si Attorney, hard to eh. Tuloy. Music, mang bansang kung sino pang mali, siya pa yung mayabang. Grabe, no? Tama. Nagsusumigaw pa siya dito. Tingnan natin kung paano niya mga kabatas natin i-justify yung kanyang ginawang kalokohan. Ganito kasi ang mga Si Pilipino. Attorney Claire, medyo talagang iwas sa mga ganong Pero sa Attorney Libayan, siyempre. Iba to eh. Di ba? Yan ang gusto nyo eh. Di ba? Yung pangit ang track record, tapos magtataka kayo kung bakit kayo naluloko. Tama. Magtataka kayo kung bakit kayo nananakawan. Magtataka kayo kung bakit hindi kayo umaasenso. Tama. Tapos puro halal ang hinahalal nyo. Puro hangal. Ah. Puro hangal ang hinahalal nyo. TNT pero nag-petition ng family. Very inconsistent. Yeah. At tingnan natin kung gaano siya kayabang mga kabatas natin, okay? Let the yabang begins. Kung may yabang Olympics mga kabatas natin, dun sa mga taong gumawa ng kasalanan, sa mundong ibabaw, ito ang mananalo. Gold medalist si Erwin Tulfo sa kayabangan kapag ikaw ay gumawa ng masama. Tama. Yung tipong, hindi mo na nga dapat ginawa, pinagyabang mo pa. Oo nga eh. Na para bang nagko-convince ka pa ng mga Pilipino na okay lang yan. Magtiinti kayo sa kahit saan bansa. Pumasok kayo ng illegal doon. This is on a different level. Diba? This is on a different level. Let's go. Tirada nila. But Okay. anyway, by Aljo, Ito ng tanong. Oh. Si Erwin Tulfo ba ay Pilipino o Amerikano nga ba? Ayan. Ito naman si Aljo eh. alam nyo guys, yan ewan ko lang, maalala pa ako, pero maalala ko niyan. Magkakilala kami personal niyan ni Aljo Vendijo. Kasi kaibigan niya nung dating mayor na kaibigan ko rin, si Jocas. Kaya kakilala ako niyan. At inintroduce ako sa kanya personally. Ay, nako.
O halang? Ang Nagbabato pa nga ako sa kanya ng ano dati, ng report eh. bito ka. Yung sa mga election. Alam mo, Bay Aljo, para magkaintindihan tayo. Sabi ni Rigol, ang kapal ng mukha. Lokoy mo ba naman yung isang bansa? That tops it all. Mm. Okay. Aha. Mhm. Bago ko ho sagutin yan, ang sasabihin ko lamang ho ay ganito. Mhm. Kailangan malaman ng taong bayan, umpisahan ko kung paano, saan nagsimula si Erwin Tulfo, saan Oh. At bakit ngayon lang? Dapat noon pa. Noon pa dapat pinaalam mo na sa taong bayan. Oh, Di ba? Sabi nga ni Atty. Gini-GAGO tayo, ginagago, ibig sabihin. grabe, no? Third person, ano pa? Third person address. Saan nagsimula si Erwin Tulfo? Di ba? Parang the Erwin Tulfo. Ang tama po yun, yung nabasa ho ninyo, Tacloban Ah. Tama. Tacloban. Leyte, doon po ako pinanganak. Pero anong sinabi mo nung nanloko ka? Taga Nevada ka. Okay? Ang aking pong ama ay isang sundalo, rose from the rank, sargento, naging opisyal. Mga kabatas natin, no? Basag na basag kay Atty. Bayan eh. Grabe. Nagdebangkad dito si Raffy Tulfo at saka itong si Erwin Tulfo. Rose from the ranks, wala daw sila makain. Poor daw sila. Anyway, gusto kong pangunahan pero sige, siya na lang magsabi. Yung nanay ko po ay wala pong trabaho dahil sakitin. Simula nang pinanganak ho ako hanggang namatay na lang ilang buwan ago, lagi po may sakit yung nanay ko kaya hindi ho nakatikim ng trabaho, hindi nagtrabaho. Pero, opisyal yung inyong tatay. Ma-impluensyang opisyal. Huwag nyo kaming niloloko. Let's go. Kaya ang sistema ay talagang sa dami namin, 10 kami magkakapatid, hindi mapagkasya nung tatay ko yung sweldo. kita ko. Kasi Hindi na makapagkasya ng tatay niya yung sweldo. Mga kabatas natin, sinabi rin ni Raffy Tulfo na middle class sila. Yan. Ito na. Di ba? Ito na. Iba kasi yung statement ni Raffy Tulfo sa statement nito. At si Raffy Tulfo lang daw ang mahirap. I consider myself poor, sabi niya. Pero, yung pamilya ko, middle class. Colonel yung tatay niyan. Colonel yan! Putik. Ma-impluensya ang colonel. Yes. Malaki na ang sahod ng colonel. At nung panahon na yun, napaka ma-impluwensya. Huwag nyo kaming niloloko. Kahit naman ngayon eh. Maraming hindi umaabot sa pagiging general. Pero pag nag-colonel ka, ayos na yun. Tama. Niloloko talaga tayo nitong si Erich na to. Erich! Hay. Sabi niya sa tama, PCINP. No? Philippine Constabulary. Girl na girl yung Erich eh. siya lang kumikita eh. Oo. Siyempre, ang dami pang pinapaaral, 10. So anong nangyari? Ang tanong ko sa inyo, mga kabatas natin, kung mahirap tong si Raffy Tulfo, tanungin nyo kaya kung saan nag-aral yung mga anak, ni Erwin Tulfo. Tanungin nyo mga kabatas natin kung saan nag-aral yung anak ni Erwin Tulfo. Sino may alam? Sino may alam? Hindi pipitsuging eskwelahan yun. Kinontent ko yun eh. Sabi niya middle class sila. Pero poor si Raffy Tulfo. Napanood ko yun, yung sabi niya middle class sila. Kasi parang yung ano niya yun eh, basta parang kinuwento niya yung buhay niya doon. Kay Karen Davila yata yun. Di ba? Middle class. Di ba? Hanapin natin. Ito. Si Raffy Tulfo ay middle class. Wala. Hindi ko mahanap. Yan. Siyempre, sasabihin nila, hindi naman colonel agad yan. Come on. Si Raffy Tulfo na mismo nagsabi middle class kayo. Pag middle class kayo, hindi ka naubusan ng pagkain. Yes. Middle class eh. Diba? Hindi nagugutom yung mga yan. Come on. Mag-uusap kayo ni Raffy Tulfo. Si Raffy Tulfo, sabi niya, he considers himself, siya lang, ang poor. Pero kayo na lahat, middle class. Di ba, Loy? Ang kwento ni Raffy Tulfo, may negosyo yung pamilya ng nanay niya, kaya marami daw sila natutulungan noon. Yes. What the heck? Lies! Di ba? Diba? Yun yung sinabi ni Raffy Tulfo. Malino na may mga sinungaling talaga.
Di ba? Mga sinungaling talaga. Kitang-kita naman. Kasi, nung nagsalita si Raffy Tulfo, sabi niya, di ba? Sabi niya, tinanong siya, saan mo nakuha yung pagtulong mo sa tao? Sa nanay ko. Oh. Kasi yung nanay ko laging Tama, tumutulong oh. sa tao. Napanood Ito, ko yun. Napanood ko yun. Palabas naman ni Erwin Tulfo na parang lahat na lang. Super poor daw sila. Tama, kay Karen Davila nga yun. Yung interview. Oh my goodness. Ano yun, Ricol? Sinungaling. Ano yun? Kumakain sila ng kamote, lalagyan ng iba kondensada. Sosyal. Sosyal. Kami po literal talaga kumain kami ng kamote. Nung namatay po yung tatay namin. Sobrang hirap na dinasa. Kumain talaga kami ng kamote. Pero sinasawsaw namin sa asin. Hindi sa kondensada. Pag may kondensada ka, sosyal ka na nun. Oh, iboto nyo daw siya. Kung gusto nyo daw ng, ganyang klaseng senador. Sinungaling. Nagtatahi ng kwento, mali-mali pa. Tama. Tapos may araw naman, ang ulam naman ninyo. Fordham University, New York School ng anak ni Erich. I-verify nyo yan. Alam ko kung saan sila nag-high school. Fordham. Yung nilagang kamote. Yan. Nag-donate, napaproperty mother niya para gawing church. These Tulfos, mga kabatas natin, they're not poor, come on. Yeah. Makakapunta ka ba ng Amerika ng ganyan-ganyan? Makakapameke ka ba? Ito na lang mga kabatas natin, no? Yung pamimeke na ginawa ni Erwin Tulfo, sa tingin nyo libre yun? Hindi. Yung pamimeke na ginawa ni Erwin Tulfo, sa tingin nyo libre yun? Hindi. Kapag itong, sino si Mayor? Mayor Alice Guo. Kapag itong si Mayor Alice Guo, humihingi ng pabor na illegal. Anong sabi nila? Magkano binabayad niya? 200 million? 100 million? Siyempre, hindi naman ganun kalaking pamimeke. Sa tingin niyo mga kabatas natin, ito, sa Pilipinas na lang. Amerika pa yung niloko niya, ha? Amerika pa yung nag-imbento siya, ha? Sa Pilipinas, gagawa ka ng illegal. Manunuhol ka. Di ba? Meron bang birth certificate na peke na libre? Wala. Meron bang annulment na peke na libre? Meron bang kahit anong diploma o certificate na libre? Sa recto may bayad yan. At mahal ang bayad dyan kapag ito ay ipapasa sa government. Kailangan mo may pera kung gagawa ka ng ganyang kalokohan. Huwag mo kami pinagluloko. Hindi libre yan. Huwag nyo kami ginagago. Walang pera, nakapunta ng Amerika. Pamasahin mo na lang. At saka yung documents. So ito lang naman, no, mga MUJ. Ito yung ating first video ngayong taon. And try ko mag-live, no? Kasi sobrang late na ako. Sa mga balita, no? Sa mga kanya naman, ngayon lang talaga ako nag-content ulit, no? And nagko-content naman ako pero ang layo ng lockdown, no? Sobrang busy nga kasi ngayon mga panahon na to. And ayun, so kitang-kita naman, no, ginagago talaga tayo nitong mga Tulfo. 'Di ba? Sana naman mga Pilipino, gising naman tayo. Huwag puro tayong asa sa ayuda. 'Di ba? Huwag tayong asa dun sa mga band-aid solution lang na pang isang araw, 2 araw lang napamatid gutom. Doon tayo sa alam natin nagagawa talaga ng batas, gagawa talaga ng tama sa bansa natin, na papabor naman sa ating mga mamamayan, sa ating lahat. Diba? Kaya sabi nga ni Atty. Libayan, kaya tayo mahirap pa rin hanggang ngayon eh. Kasi nga, mga halang ang bituka nitong mga hinahalal natin. Diba? So yun lang naman, maraming salamat sa inyo. At syempre, huwag natin kalilimutan, minsan lang tayo mabubuhay, pili natin maging tama at mabuti. Maraming salamat. Bye-bye.